Baka nga tama ako. Ginagamit ka lang niya para makaganti sa akin. Kuya! Papakita ko sa'yo na ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo at ako ang bagay sa'yo. Saan ka ba nang galing kanina? May nasikaso ko lang sandali. Wala naman yun. Baba ka. Oh, bakit? Ayoko mo nang makita mukha mo. Baba ka dyan. Sisi, may problema ba? Sisi! Sisi! Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero talagang kaya pa rin ang ugali. Kiling ng acting mo ah. Akala ko ba naman totoo yung pinakita mo sa akin? Boss ko! Nandito pa na kayo. Tapos na po yung pangkit. Hatid ko na po kayo. Hindi na, ayos lang. Lalakad na po kayo pa uwi. Ang layo pa na siya nandito eh. Siguro, nag-exercise si boss. Sisi. Nakakainis. Hindi ako maaawa sa'yo, no? Totoo ba to? Maglalakad ka pa uwi? Ngayon ko lang nalaman na ang dati CEO ng Goo Group, kinito pala kabobo. Kaya pala na-bankrupt tayo. Disturb mo naman pala. Ano pag tinatayo mo dyan sa kina? Hindi ka nagalit? Ako? Wala lang. Ayoko na kumalat sa iba. Na naglakad ka pa uwi. Kasi mapapahiya rin ako. Pasensya na. Hindi ko alam kung bakit bigla ka nagalit pero kung ako ang may mali, sorry talaga. Saan ka nagkamali? Bakit ka natatawa? Wala lang, napansin ko lang. Para tayo nasa scripted convo, parang yung mga uso dati. Na-couple dahil sa social media. Ang corny mo. Sisi, tignan mo. O ano to? Ano to? Koleksyon niya ni Mama. Bigay ko sa'yo. Bilang peace offering. Okay ba? Koleksyon ng mama mo? Akala ko ba? Uy, tinago ko to secretly, no? Di ba dapat pag nag-sorry, dapat sincere ka, di ba? Sisi, unang beses to na makita ang kwintas na to. Pakiramdam ko, ikaw ang dapat magsuot niyan. Pwede na rin. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Hindi mo man lang tinanong kung ano. Basta ikaw nagsabi, papayag na ako. Grabe. Nasa kontrata eh. Nakasulat yan, di ba? Oo nga pala. Teka, pakinggan mo lang to, kondisyon ko. Simple lang naman. Ang gusto ko lang, huwag kang pumasok sa Lean Group. Pumirama ka na lang ng personal employment contract sa akin. Ganun lang kasimple. Simple raw? Pag pumayag ako, ibig sabihin, hindi na ako magagamit ng Lean Group. Wala nang connection sa malaking pamilya at malamang ikakagalit pa ito ni Ling Xinghua at Ling Jinggo. Okay lang ba sa iyon? Wala naman talaga akong balak na maging parte ng Lean Group. Wala namang mawawala. Basta huwag mo akong sisihin ha. Gusto ko lang naman talagang asarin yung mga mag-amang yun. Kung ganun ang galit mo sa kanila, bakit gusto mo pang pumasok sa Lean Group? Dapat, tinanggihan mo na lang agad. May dahilan ako. Oh. Teka. Pwede ba tayong umuwi? Duman muna tayo sa apartment ko. May naiwan akong gamit eh. Sige. Dito ka pala nakitiri dati. Kung ano lang, basta may matulugan. Hintayin mo lang ako dito, sandali lang to.
Ayun, okay na. Tara na. Yung painting na yan. Oh, gawa yan ng isang importanteng tao sa akin. Tinago ko yan ng palihim. Oh. Tara na. Naantok na ako. Ikaw na mag-drive. Gisingin mo na lang ako. Ay, ikaw talaga. Kapag ganitong tulog ka lang, hindi ka tinik sa katawan. Sisi, andito lang tayo. Anong ginagawa mo? Wala. Nasa bahay na tayo. Kanina parang hahalikan mo ako, no? Ano ko? Buti nilang nahay pa ako. Hoy, sinasabi ko sa'yo simula ngayon hanggat wala akong pahintulot, bawal ka lumapit sa akin ng sobra. Ay, masarap pa rin talaga sa sariling lugar. Pero ang lakas ng gutom ko. Halos wala pa akong kain buong araw. Ikaw, gutom ka ba? Magpa-deliver tayo ng pagkain. May gusto ka ba? Wag na, ako na magluluto. Marunong ka pala magluto? Kailangan ko namang suklian ng binigay mong pera, di ba? Tara na. Wow. Paano mo naman? Tikman mo to. Hindi ako madalas magluto kaya ewan kung pasok pa sa panlasa mo. Simula na mamatay si Mama. Hindi ako nakatikim ng ganitong ginisang toge. Eh di kumain ka pa. Kung gusto mo talaga, ipagluluto kita palagi. Hindi mo ba sinasagot? Ikaw, bakit mo alam na paborito ko to? Narinig ko lang noon. Salamat. Walang anuman. Sisi, sabi ko nga wag ka na umorder ng ginisang toge. Pero favorite ko talaga yun eh. Kaso tuwing kakain tayo, ang dami mong tinatanggal. Lagi kitang hinihintay, ang tagal mo. Alam mo pag nagka-boyfriend ka, huwag mong gawing tagabalat ng hipon Maghanap ka ng marunong magluto niyan. Oo naman. Pero ngayon andyan si Mama, siya ang mamimili sa akin. Ay naku, spoiled ka talaga. Guyo. Grabe, pati si Guyo kumakain sa kantin. Akala ko gaya siya ni Ling Xinxue. May yaya sa bahay na naghahanda ng lunchbox. Hindi ko inaasahan na low-key pala siya. Naspatan natin siya rito, bad trip. Sorry nakita ko lang na may toge sa rep. Kaya naisipan ko lutuin. Hindi ko akalaing makakapagdulot ng lungkot sa'yo. Salamat. Kumain ka na rin Tapos matulog ka na ng maaga. Ikaw rin. Wala ka na masakit, diba? Please, Ma! Huwag mo akong iiwan! Anak naman, nakipag-away ka na naman? Babae ka pa naman. Bakit puro ka pa sa at sugat? Kung hindi ako lumaban, lalong lalala lang sila. Mas magiging malala sa pananakit sa akin. Ma, huwag ka na umiyak. Oh, ayan Gas-gas lang naman yan. Ayos lang ako. Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko nila naapin ng ganito. Pero huwag ka mag-alala.
Malapit na tayong makaalis dito. Ngayon, pangako ng mama, hindi ko masasaktan. Mama, huwag ka nang pumunta. Hindi mabuting tao si Ling Xionggu. Alam ko, hindi niya tayo hayaan basta-basta. Kahit anong mangyari, sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para subukan. Naku, Miss Lin. Na-aksidente ang mama mo. Mama! Ano nangyari? Napanaginipan ko si mama. Okay na. Wala na yan. Tapos na ang lahat. Alam mo ba? Ang pagkamatay ni mama, hindi aksidente yon. Naalala ko noon, yung balita sa TV. Puro palabas lang ni Ling Xionggu para mapabango ang pangalan niya. Puro script lang. Sabi nila aksidente raw. Na si mama. Sinadya raw tumakbo sa highway na para magpakamatay at sakto raw na nabangga ng lasing na driver. Pero alam kong hindi totoo yun. Pinaghihinalaang mo ba ang tatay mo? Noong panahon yun, pumunta si mama kay Ling Xionggu para humingi ng pera. Plano niya akong dalhin sa ibang bansa. At base sa alam ko, doon din sa Ling Group. Ang daming nangyaring personal changes. Kaya ka pupunta sa Ling Group para humanap ng ebidensya? Ngayon na alam mo na ang sikreto ko. Pupunta ka ba kay Ling Xionggu para isumbong mo ako kay Ling Xionggu? Kung ilang talaga ang dahilan mo, hindi mo kailangan pumasok sa Ling Group. Pwede kitang tulungan. Siguro pwede ko naman siyang katiwalaan ngayon. Ano pag hinihintay mo? Tara na. Shishi, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Marami pa namang ibang paraan para mag-imbestiga. Ang layo na nangarating natin. Paano ko nun basta-basta bibitawan? Hindi ako papayag. Papasukin ko ang Ling Group. Tingnan lang natin kung anong magagawa ni Ling Xionggu at Xingwei. Subukan lang nila. Uy, hindi masama Project Department agad. Ganyan niyo ba ako ka-special? Ano ka ba? Anak ka pa rin ni Ling Xionggu. Pero linawin ko lang ha. Ngayon nasa kumpanya ka na, dapat magtrabaho ka na maayos. Huwag kang gumawa ng gulo. Pag nagka-problema, malalagot ka. Ang dami mong sinasabi. Basta huwag lang lumabas yung halimaw na si Ling Xue. Okay na ako. Wala na problema. Sunod, tungkol kay Guyo. Sa naging pakapirma sa kontrata si Guyo. Ibig mo sabihin, si Guyo ay personal assistant mo lang? At sasama sa mga project planning? Lishi, gusto mo kaming... Hindi ko kayo pinilit. Di ba nagkasundo na tayo na ako at si Guyo ay papasok sa kumpanya? Pero wala naman tayo na pag-usapan na si Guyo mismo ay pipirma sa kontrata ng Ling Group, tama? Siya talaga ang gusto namin para dito. Sayang, nakapirma na kasi. Nakasulat ng malinaw sa kontrata na si Guyo ay tao ko. Kung ayaw niyong tanggapin na kami dito, di aalis na lang kami. Ganun na lang kasimple. Nakakalungkot naman kung ganun. Sandali. Pumapayag na ako. Ayan, ganyan dapat. Pa! Ngayong ikaw na ang humahawak ng department project, dapat alam mo ang tungkol sa proyekto natin. Ang dami nito. Lahat ba pwedeng kunin? Kung ganun, ito ang pipiliin ko.
Kung ganon, ito ang pipiliin ko. Aking project yun ah! Chairman Lin, kayo po mismo nagsabi na ipakita lahat ng project files. Shishi, kung gusto mo talaga yan. Ito talaga ang gusto ko. Lee Jonggo, ikaw mismo ang nagsabing pumili ako ng kahit ano. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Yan ang hawak na project ko. Ayoko mapuntahin kay Lin Shi. Lalo pa, may connection na ako kay Boss Shi. Malapit ko na may sakot na para ng deal. Kampati ka talaga na ibigyan kay Lin Shi. Hayaan mo na siyang sirain. At sinasabing sirain ko to. Tandaan mo, may ace card ako si Guyo. Alam mo yan. Dahil pareho na yung gusto ang project na ito. Fair competition na lang. Sabi nila, bukas ang gabi sa State Guest House, may auction daw. Lupang sakop ng West Mountain. I-auction ang lupang yon, tamang-tama sa plano natin para sa project na to. Wala akong pakialam kung anong paraan. Kung sino makakuha sa lupa, sa kanyang mapupunta ang project. Pa! Tama na! Desidido na ako. Alam mo ba, tungkol sa auction na yun? Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko yan. Baka naghihinala na sila yung Jinwoo. Yung matandang aso na yun. Sinasabi ko lang ha. Nandito ka sa kumpanya para magtrabaho, hindi para makipaglandian. Eh di ba, ikaw naman ang lover ko? Tigilan mo nga ako sa mga banat mong ganyan. Ayaw mo ba ng project file? Ito ang mismong project, Dap. Xiaohe, bakit bigla na lang tayo pinapalipat ng opisina? At dito pa tayo dinala, ang sikip, ang dumi. Naglinis pa tayo ng buong umaga. Nakakapagod sobra. Sino ba naman ang makakaalam? Ang sabi sa atin, ang bagong project director. Galing daw sa itaas. Siguro may natapakan. Kaya ayan, may nag-init ang ulo. Paano na tayo? Wala tayong tahimik na araw. Ay. Tama na. Huwag masyadong madaldal. Leader pa rin siya. Di natin dapat pinag-uusapan. Kayo ba ang... Ako ang bagong project director. Lin Shi ang pangalan ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang pagod niyo rito. Ibig niyo sabihin, may ilan kasi sa unang araw pa lang. Binigyan na ako ng maligayang pagdating. Siyempre, di ko palalampasin yun. Anong update sa Project Dep? Pinadalhan sila ng notice kanina. Pagsamantala sa nililipat sa lumang office, reklamo agad ang lahat ng tao. Ayos, nag-aaway na agad ang mga empleyado. Tingnan lang natin kung yan si Lin Shi ang tatagal sa kumpanyang to. Huwag ka na mag-alala, ako na bahala sa sarili ko. Lin Shi, anong ginagawa mo? Siyempre, binabalik ko lang kabutihan. Wala nang thank you. Guyo, si Lin Shi inaaway na naman ako. Uy, ang bilis mo ha. Kaagad, si Guyo agad ang lalapitan mo. Hindi naman. Nag-aalala lang ako na baka madumihan yung kami mo kanina. Uy, tama di yan. Sobra ka na sa acting mo. Yung dumi dito, ako na bahala maglinis. Guyo, hayaan mo na lang talaga ako. Kung gusto mong malaman. Hindi ako umarte. Anong trip nito? Lin Shi, humanda ka sa akin! Ay, narinig ko. Yung mga ganitong auction kailangan ng mga invitation o kaya may slot sa guest list. Sigurado ka ba makakabasok tayo? Baka mamaya, ipalis tayo ng mga guard. Nakakahiya yun, grabe. Relax ka lang. Kung kami hindi papasukin dito, hindi wala nang silbi yung auction na to. Ang yabang mo naman. Oh, hindi ba ito si Mr. Guyu? Oh, bankrupt ng Gu Group ah. Ang lakas mong magpakita pa dito. Bakit ka nandito? Akala mo ikaw pa rin yung dati mapagbatasan makapangyarihan at tagapagmana ng Gu family? O baka naman natatakot ka mapahiya dito ha? Trying hard ka. Makabawi ka ng konti respeto? Pampalubag loob lang sa pride mo? Ay, sino tong amay kubeta dito?
Hindi yata nagsara ng CR. Ano sabi mo? Bakit? Guilty ka ba? Uy, ikaw malandig babae. Alam mo ba kung sino ako? Mag-ingat ka ha. Isang salita ko lang. Pagbagsak ng pamilya mo bukas ng umaga na, baka magaya ka sa gugrup. Mr. Shi, siya po yung illegitimate na anak ng Lin family. Walang ngoda talaga yung babae na yan. Huwag niyo na pong idamay yung buong Lin family. Ganun ba? So siya yung anak sa labas ng artista, yung wild child. Maganda nga naman. Kaya lang kung kasama niya yung nalugi niyang guboy, anong future niya? Sumama ka na lang sa akin. Siguradong mamumuhay ka na parang prinsesa. Gusto mo ba yun? Session, gumalaw ka pa. Baka putulin ko yung kamay mo. Ababaw naman! Nakakatakot daw! Pero Guyo, sino ka ba ngayon ha? Iba na ang buhay mo ngayon. Wake up! Guardia! Itong dalawang to, mukhang nananabotahin ng auction. Palayasin niyo nga sila. Sir, para hindi na makaabala sa event, pakiusap lang po, umalis na kayo. Hindi man lang kayo nagtanong ng sitwasyon. Ganito ba kayo kumilos? Eto na naman. Anong kinakatakutan niyo dyan? Bankrupt na nga yung mga yan eh. Wala na silang pagmamalaki. Ako, sa kabilang banda, ay presidente ng Shi Group. Sino dapat pakinggan? Kailangan ko bang masabihin? Dapat alam niyo na yan. Si Mr. K, VIP guest natin sa Grand Pavilion. Siyempre, dapat siya ang priority. Unahin namin siya. Sir, huwag niyo na kaming pilitin. Paano niyo sigurong hindi rin kami guest dito? Posible silang kasama dito sa auction. Kailangan exclusive invitation. Para makakuha ng invitation, kailangan isa sa kanila ay dapat may on-site asset verification at least 1 billion ang laman ng account. Wala sa kanila ang pasok sa criteria. Siguradong wala silang invitation. Ibig sabihin si Li Xing, binigyan talaga ako ng imposibleng mission. Tara na lang muna tayo. Yung lupa saka na lang yan. Tama na nga, umalis na tayo. Hindi na naman tayo magkakaroon ng invitation. Bankrupt ka naman. May invitation kami. Anong karapatan mong magkaroon ng kanon? Hindi mo nga alam ang itsura ng invitation. At kung meron nga kayo nun, luluhod pa ako, tatawagin pa kitang papa. Kung sakaling mapatunayan mo nga na totoo ang sinasabi mo, tatawagin talaga kitang papa. Mas maganda, gawin mo yan. Sige lang, panindigan mo yan. Kuya, to yung hawak ng invitation. Saan mo nakuha yan? Anong pakialam mo? Ang mahalaga may invitation kami. Ibig sabihin may dapat lumuhod ngayon. Tumupad sa usapan, diba? Time to kneel. Trishi. Guyo, kahit umarte ka, sana naman mukhang totoo. Yung official invitation card dapat ganito. Saan ka nakakuha ng itim? Pag kumedya ba yan, fake pala. Guyo. Kung gusto mong pumasok sa auction, pwede kang tumingin ng tulong sa amin ni Mr. Shi. Bakit kailangan mong mandaya? Dati hindi ka naman ganyan. Hindi ka marunong magsinungaling. Ni hindi mo ginugusto mandaya, pero ngayon, simula na makilala mo si Lin Shi, nagbago ka na. Nakakabigo ka na. Sino nasabi peke ang invitation ko? Nandito naman ang security. Pa-check lang kung totoo o hindi. Simple lang naman yan. Tama. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo naisipin na wala rin kaming kaya. Kaya anong mangyari kay Guyo, mas maayos pa rin siya. Kaysa sa mga spoiled na anak. Ang angas mo ah! Sino raw? Kung sino man tinamaan, siya yung tinutukoy ko. Sige na, ipascan nyo na. Excited na ako makita kung sino ang mapapahiya. Lalo ng iba dyan. Linshi, wala kang takot na pega invitation letter? Pag kumalat yan, kahiya-hiya ang pamilyang Lin. May ganito palang eksena. Ikaw, huwag ka masyadong mainit. Tinating masuri muna ng security. Ito ang totoong imbitasyon! Totoo nga ito! Hindi pwede! Ni minsan, hindi ko narinig na merong imbitasyon na ganyan sa auction! Paano kung ikaw talaga ang kulang sa alam? Sayang naman, di natin mapapanood na mapahiya ang pamilya Lin. Kuyo, alam mong importante sa akin ang auction na to. Malaga to para sa akin. Kung may imbitasyon ka pala, bakit hindi mo? Hoy Ling Xing, kailangan ko pang ipaalala, magkaribal tayo ngayon. At si Guyo, nasa panig ko na. Tanong lang pwede na ba kami pumasok? Oo naman po, tuloy po kayo. Guyo. Sandali na, hindi pa nila nasusuri ang pondo nila. Wasak na ang Go Group, di ba? At si Linshi, isa lang namang anak sa labas. Gusto ko lang naman malaman, saan kayo kumuha ng 10 bilyon? Para sa ganitong imbitasyon, kailangan pa talaga ng verification?
Yung pera sa account ko halos naibigay ko na sa'yo. Ang natira na lang ilang million sa card ko. Don't worry, hindi na kailangan. Validated na ang impitasyon, Ginoo. Hindi na kailangan ng verification. Anong basehan mo? Tanungin mo mismo ang may-ari ng Golden Hotel. Bakit dito mo siya pinapahiya sa harap ng security? Kuya, tara na. Huwag mo na silang patulan. Nakakabobo lang. Tara. Huwag kang magalala. Kahit makalusot sila sa auction, wala nang verification, ayos lang. Pag nakuha ko ang lot 1, yung lot 6 na gusto mo, ibibigay ko din sa'yo. Tama. Nandiyan si Papa at Shishik eh. Makukuha ko ang lupang niyan pati yung proyekto. Linshi, wala kang pwedeng maago sa akin. Oh, Sige nga, saan mo nakuha yung imbitasyon na yan, ha? Yung espesyal na imbitasyon, di basta-basta yun makukuha. galing yan sa koneksyon ng lolo ko. Yung may-ari ng Gubin Hotel. Matagal ng kaibigan ng lolo ko. Yung lolo mo? Si Rong Liu? Yung alamat? Oo, wala na si lolo. Matagal na siyang pumanaw. Pero dahil sa pangalan niya, yung matatanda noon, palagi akong tinutulungan. Yung imbitasyon na yan, para sa karaniwang tao sobrang bihira. Pero para sa taong yun, isang salita, ayos lang yan. Iba talaga ang connection minsan. Malaga rin pala talaga yon. Kaya siguro si Lin Zegu. Kahit alam niyang bankrupt ng Gu family. Ha? Hindi pa rin siya sumusuko. Kilala mo pala. Ang may-ari ng Gobin Hotel. Ay naku, wag na nga lang. Sa bawat pabor mababawasan ng utang na loob. Narinig ko yung auction ng mga lupa. Gulo-gulo ang numbering para hindi halata. Maliban sa mismong may-ari, wala nang ibang nakakaalam kung aling number ang para sa ang lote. Pero ayos lang. Tulungan kita makuha yan. Ako mismo di sure. Paano mo matutulungan? Tsaka naman, si Lin Shime at Shi Shangki, yung mokong ngayon siguradong may kalokohan yan. Ikaw na lang, habangan mo na lang ang mangyayari. Tara na. Oh, mauna lang ako sa CR. Hanapin kita mamaya sa pwesto ng din. Pero, diba yung CR nasa kabilang banda? Ang weird. Tinatago na naman tong taong to sa akin. Oh, kamusta na? Lahat mo na? Ate naman, National Guest House yun. Sobrang taas naman ng tingin mo sa akin. Ay grabe, si Fei natin top tier hacker yan, no? Isang guest house lang yan, easy lang yan, walang sinabi yan sa kanya. Baka naman niloloko niyo lang ako niyan ha, pero syempre, magaling naman talaga ako. Kaya lang, yung first layer lang ng firewall ang kaya ko. Konting info lang talaga ang nakita ko. Yung gusto ni Ling Group, malamang lot 9 nung tinutukoy niya. Pero may napansin akong kakaiba. Di ba may 10 lote nakasali doon? Pero sa bidding box, 9 na lang ang nandun. Baka yung lot 1, yung prime lot na i-announce publicly, gagawin siyang highlight ng open bidding? O siya, Fifi. Pag nakuha ko ng lot 6, ako na ang taya sa dinner. Shagu, lahat ang kailangan sa auction. Na-prepare na po lahat. Meron pa ba kayong gustong i-check? Sa kayo, okay na yan. Tama. Yung transfer agreement, nasa na? Kay Lucheng. Ibibigay ko sa'yo pagkatapos. Okay. Wala nang silbi ang paupang ito. Ipaayos mo na lang mamaya. Sige po. Saan po pala kayo titira? Doon sa lumang bahay? Na-unseal na yun sa korte. Pwede ba ulit natin bilhin? Pero ba't may sarado yun na second branch eh? Baka minomonitor. Pag namunan natin alalahanin yun, wala na silang sandigang group. Yung mga tao, parang mga tipaklong sa taglagas. Pagkatapos ng auction ng mga lote, simulan mo na ang plano para sa pagpapatay ng bagong kumpanya. Sergo, yung pinapaimbestigan ninyo dati to sa Ling Group, may lead na kami. Sir Shi, natanggap na po namin ang abiso. Bakit mo kinaharangan? Hindi mo ba nakikita may kausap ako? Nancy nasa si Guyo? Paano ko malalaman? Hindi naman siya nakasabi sa sinturon ko. Pasok din niya, naghiwalay kayo agad. Ibig sabihin lang, hindi siya seryoso sa'yo. Linshi, hindi mo siya kayang hawakan. Ipaghiwalay ka na. Kung maghiwalay man kami o hindi, anong pakialam mo? Ganyan ka baka desperada na gusto mong maging kabit? Excuse me, ikaw ang sumingit sa amin. Ewan ko kung paano mo nauto ang lahat. Pero si Tita Liu mismo, kung ang gusto niya para sa anak niya. Pagbalik ni Tito Gu at Tita Liu, makikinig si Guyi sa kanila.
para hiwalayan ka. E di hintayin natin silang bumalik. Hindi ako makikipaghiwalay. Pag-ibig ko to. Hindi ito desisyon ng iba. Kung ayaw ni Lindsay, ayoko rin doon. Simulan na ang auction. Formal na sisimulan ng auction para sa siyam na lote. Ang mga lote ay naka-random na number. Hinalo ang pagkakasunod-sunod. Pwede na kayo mag-bid. Tatagal ang bidding na to ng kalahating oras. Sabay-sabay nating abangan kung kanino mapupunta ang siyam na lote ng lupa. Ako ang pupunta para mag-bid. Sabi ni Feifei yung lot number 9, yung daw yung number 6. Pero siguradong minaman mo na ako ni Lin Xing. Hindi ko dapat ipalata kung aling lote talaga ang target ko. Niwala kang ginawa kahit konting research bago mo pinlano lahat? Akala mo ba yung bigay lang sa'yo ng 20 bilyon ni Papa ay sapat na rito? Wala ka roon. Kung nag-research ka talaga, edi sabihin mo nga, alin sa mga lupa ang hinahanap nating number 6? Edi dapat mo. Hindi pa sure yan. Alam niyo talaga. Hindi pwede. Baka makuha niyo talaga ang lupa. Bakit di ka po bumoto? Ang dami nakapila sa likod. Kung ayaw mo sumali, umalis ka na lang sa harapan. Oo nga. Kung ayaw mo bumoto, kami gusto pa. Tabi ka dyan. Hoy! Huwag ka magyabang. Kung meron ka lang naman, 20 bilyon. Samantalang ako, binigyan ni Papa ng 6 na po. Hindi mo ako matatalo. Kasi ako, naglagay na ng 21 billion. Panalo na ako sa'yo. Kailan ba? Yung pinoto ko kanina na number 6. Niloloko lang pala kita. Ang totoo, ibang lote talaga ang target ko. Kung ganon, ibang lote na rin ang bobotohin ko. O bakit di ka naboboto? Mukhang ikaw tong tanga. Na hindi alam kung anong talaga ang lot 6. Nabuka mo ako. Pero ayos lang. Suga lang din naman to eh. Ang alam ko lang, swerte ako kaysa sa'yo. Sigurado mas panalo ako. Uy, teka! Nag-big ka sa lot 8? 8? Portion 8. Magandang numero yan sa akin. Nakakatawa ka talaga. Buti na lang, anak ka lang sa labas ng Lin family. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa kumpanya kung ikaw ang humawak niya. Basta nawasak ka na. Kahit malugi niyan, hindi mo pa rin pera yan. Nakikialam ka lang sa wala ka namang ambag. Ikaw! Di ba sinabi ko, natutulungan kita? Ayon sa tauhan ko, nakita nilang nag-bid siya sa lot 6, 7, 8 at 9. Pero 20 bilyon lang ang pera niya. Ang gawin mo, maglagay ka ng mataas sa bawat box. Ha? Pero wala na ako ganong budget. Don't worry, ako na bahala. Yung lupang hindi kasama sa project, yung hindi na bid, siguradong yun yung lot 1. Pinadala ako ni Papa rito na may 500 bilyon, kaya maliit lang yun. Salamat Hayang Master Shi. Tingnan mo. Wala ako sa mood. Akala ko tutulungan mo ako. Bakit ikaw? Mamaya natin pag-usapan.
Tapos na po ang secret bidding. Ngayon po ay pupunta na kami sa likod upang itali ang bid sheets ninyo. Ia-anunsyo namin agad ang resulta. Ipapadala agad sa mga nanalo. Sige, bilisan natin. Para masimulan na yung next round. Next round? Di ba may isang lote pa na hindi na auction? Para sa auction nito, siyam lang talaga ang lote. Noon napag-usapan natin lahat bago biglang desisyon ng may-ari. Naging siyam na lang ang lote. Inabisuhan naman ang lahat. Mr. Shi, inabusuhan ko po kayo pero ayaw niyo po makinig. Ganyan ka-importante bagay. Dapat pinilig mo! Tinanong ako ng tatay ko. Ikaw ang bahalang magpaliwanag. Mr. Shi, relax lang po. Hintayin muna natin ang resulta. Baka naman may chance na masalba to. At saka, kung makuha ko ang lot 6, ako na ang bahala. Papartner ko ang Lin Group at Salishu Group. Pag ganun si Tito Shu, siguradong hindi na siya magagalit. Sige, Shingi. Deal na tayo, ha? Kala ko pa naman, nababasag na ang mukha ni Lin Shi, pero mukhang hindi na kailangan. Tara na. Mr. Shi, tawag lang muna ako saglit. Kailangan ko pa i-confirm ang detalye. Tama, sige lang, sige lang. Hello? Tulio. Wow! Paano mo nagawa to? Yung lupa na to, binenta nila sa halagang 2 bilyon. Kilala mo pa yung may-ari ng lupang yon? Siya, connection din sa lolo mo? Oo. Pwede rin anong ibig mo sabihin. Pero at least, nakuha na natin ng lupa. Kaya ngayon, wala na masasabi ang Shinya at Ling Jinggu. Wala na silang laban. Hello, Ma? Umuwi na kayo? Sige, ako nang bahala sa lahat. Okay. Pagbalik na lang natin pag-usapan. Sisi? Sisi? Ay. Sisi? Kaya pala, lagi kang parang may tinik. Huwag kang mag-alala. Yung ebidensyang hinahanap mo, ako na bahala riyan. Alam ko na ang nangyari kahapon. Kahit na hindi niya nakuha ang lot number 6. Pero dahil kay Chingy, tuloy ang partnership natin sa C Group. Kaya ang proyekto sa Shikan Resort, inanunsyo ko. Sadali lang. Sino ang nagsabing wala nga ako ng lot 6?